Yoshi, mga kababayan, pati yung quotation ng sinabi ni Lincoln, mali pa. Ang sinabi ni Lincoln po, you can fool some of the people some of the time. You can even fool all the people some of the time. But you cannot fool the people all of the time. Pati quotation po mali. Paano tayong maniniwala dito sa mga DDS? Na puro ka-fake news ang alam, mga kababayan. Po mga kababayan, si Dante Maravillas, massive talaga po yung pagpakalat ng fake news laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tinakbo na niya sa ospital at mamamatay na. Grabe, kahit nag-live yung ating Pangulo, covered ng lahat ng TV stations. ABS-CBN, DCRH, DCMM, GMA, TV5, yung government station, sabay-sabay yung kanilang simulcast. Sa araw ng kagitingan, talagang ayaw maniwala po ng mga DDS. Fake niya lahat yan. Wala talaga po ito mga DDS na to. Puro kasinungalingan. Kahit pakitaan mo ng ebidensya, live, proof of life, mga kababayan, hindi talaga maniwala. Kaya sabi ng Palasyo Malacanang dito sa report ng ABS-CBN, Malacanang tracing sudden coordinated disinformation surge targeting Marcos Health. Yan sabi din dito sa report ng GMA. Disinformation on Marcos Health meant to destabilize government, says PCO Secretary Gomez. Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez said the surge of disinformation on social media, particularly about the health of President Bongbong Marcos, was meant to destabilize the government. In a statement, Gomez said the PCO's anti-fake news desk has detected a sudden and coordinated surge in disinformation across social media, noting that even the mainstream media have fallen victim to this vicious attack of trolls. Pati yung report ng mainstream media, live coverage na, ayaw pang paniwalaan. Fake anya yan, AI. Alang yan talaga, matindi itong mga DDS po. Kaya pa-filean po ng kaso. Itong mga nagpapakalat ng fake news, Raps-eyed versus peddlers of fake news on President Marcos Health. Ayun, pati yung pag-appear ng ating Pangulo sa araw ng kagitingan, kini-question ng mga DDS. Araw ng kagitingan 2025. Tapos araw ng kagitingan 2026. May tatlong question mark. Sabi dito, Iman Corrales Donato, you have left the people in doubt again. What's happening now? Is mga taong bayan versus mga taong bayad? You're driving us crazy. Why don't you just end this so we can get clarity once and for all? Abe Lincoln once said, you cannot fool one people one time but not all people all the time. Mali pa yung pagka-quote ng kasabihan. Yoshi, mga kababayan, pati yung quotation ng sinabi ni Lincoln, mali pa. Ang sinabi ni Lincoln po, you can fool some of the people some of the time. You can even fool all the people some of the time. But you cannot fool the people all of the time. Pati quotation po mali. Paano tayong maniniwala dito sa mga DDS? Na puro ka-fake news ang alam, mga kababayan. Ayan ang mga pinapakalat nila. Kini-question pati yung antipara ng Amerikano. Yan, Sir Jack, reaction, yung sinyak ito, yung bungi.
Ilang beses ko pinanood yung Araw ng Kagitingan 2025 at 2026. Haha! At isa ito sa napansin ko sa Kano. Bakit same yung eyeglasses niya? Baka favorite niya lang. Din halos may pagkakapariw talaga yung video ngayon. At sa nakaraang taon, itapos parang nakakaduda yung mga cut sa video ng 2026. Halos the same talaga siya noong 2025, mga boss. Nagkaiba lang sa camera angle. Ha. Ginastusan yan. Magaling ang production team nila. Isang maleta, binayad yan. Ha. Bala na kayo mag-imbestiga. Mamaya, screenshot ko ulit yung iba. Ha. Ganon katindi sila, mga kababayan. Nagtatanim sila ng duda sa kaisipan ng mga pulpul nilang mga followers. O di ba, mga kababayan? O ito yung number 1 na nagpakalat. Nasa freezer na daw yung ating Pangulo. Naka-base daw ito sa sa ibang bansa, si Bugris, Iloy. Freezer na ang presidente nyo, putang ina. Isang linggo na nawawala. Naka-freezer na Dinayal daw. pa ng mga sapat. Nasa freezer na daw yung ating Pangulo. So ito yung mga uri ng mga influencers nila na may mga saltik din sa ulo. Anyway, iniimbestigahan na ito lahat, mga kababayan, ng National Bureau of Investigation para filean po ng cyber libel case. May kalalagyan kayo sa inyong pagpapakalat ng fake news. O ito pa yung isa pang bakla, mga kababayan. Yan o. Ano sa tingin ninyo? Ganon din o. Nagkataon lang ba BBM live video sa Araw ng Kagitingan? Yan o. Pinapakalat niya. Kamera sa kuha kay Pari-parehas. Junior kanina. Di umano, may live daw kanina eh. Ah. At kinumpara po natin nakaraang taon. O ito, ay panoorin po natin ang video. Puro haka-haka. Ba't hindi ninyo puntahan? Tulad ng aming mga kasama po. Pinuntahan talaga. Nag-cover doon yung aming mga kasama. Si Jason Tomas. Pati si na-interview ni Jason Tomas, yung kasama namin mga vlogger sa Palasyo Malacanang. Kami yung may access. Kaya dapat sa amin kayo maniwala kasi kami may access sa Pangulo at sa Palasyo Malacanang. O ito pa pinagdududahan yung itsura ng ating Pangulo kasi daw hindi na payat. Payat no more. Marcos, biglang bumalik ang taba sa katawan today. Yan pinakalat nitong Broken News public profile. Marami ang nakapansin na tila biglang nagkalaman ang itsura ni BBM base sa mga litrato na kumakalat sa social media. Few days ago, itsura pang malnourished ang Pangulo, pero ngayon, sa litrato ng pinos ng media, nagkalaman na ito. Bakit ninyo tiningnan yung latest na interview ni Yossi Castro kay PBBM? Naka-recover na po kasi kumakain na ng tama. Noong una, binawalan ng doktor na kumain ng tama, sabaw lang, lugaw. Siyempre, mangangayayat. Diverticulitis. Ngayon, wala nang bawal sa kanya. Pero yung mga matataba, sabi ng ating Pangulo, umiiwas siya. Kaya naka-recover na yung kanyang katawan. Anong problema ninyo? Di ba? Ang gusto kasi ninyo, matigbak na yung ating Pangulo para iupo si Sara Duterte. Hindi mangyayari yon. Tama? Doon na lang kayo sa pangarap. Magiging Pangulo sa imagination lang ang inyong Vice Presidente. Yan ang katotohanan dyan. Maglalaway kayo hanggang 2028 and forever and ever. Kasi hindi mananalo bilang Presidente si Sara. Lifetime kayo maglalaway. Kaya sabi nito ni Top Gun Marco Palsis, ano ang kailangan ng ano ang kaibahan ng outfit during speech noong 2025 sa Araw ng Kagitingan ni President BBM at ngayong 2026, ipipilit pa rin ba natin? Ito yung last year,
83rd anniversary of Araw ng Kagitingan. Ayan yung damit ng ating Pangulo. Medyo hindi masyado, manilaw-nilaw siya. At nang mag-speech siya last year, based sa video recorded ng RTBM, RTBM, 83rd anniversary. Manilaw-nilaw yung damit niya, yung barong Tagalog. Ngayon, wala siyang antipara dyan. Dito may antipara siya at yung kanyang barong Tagalog medyo hindi manilaw, maputi siya. Yun ang pagkakaiba. Pilit ninyong linuloko ang mamamayang Filipino, pati sarili ninyo. Sarili ninyo, ninuloko ninyo. Para lang i-destabilize ang Marcos administration. Hindi kayo magtatagumpay sa inyong masasamang mitiin sa ating Pangulo. Fully recovered na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan proof of life. PBBM proof of life sa araw ng kagitingan ngayon. Ayaw pa rin maniwala ni Jason Sao 22 hours ago. Bakit hindi makapag-live si BBM sa FB Sukmed in address the issues squarely? Kung gusto at buhay siya madali, pwede ito. Wala man po makakakumbinsi sa inyo kasi talagang intentional kayong ayaw maniwala kasi gusto ninyong paniwalaan yung kasinungalingan ninyo na pinapakalat. Hindi namin kayo kailangang kumbinsihin. O, di ba? O, ito yung usap-usapan sa 1PH mga kababayan. Mismong reporter ng 1PH mainstream media ang nagpatunay. Kasi pero legit na mga time na yun. Kasi may mga times na 2 days, 3 days, hindi na siya nakikita. Yes. Pero yes. sumasagot yung dalawang pangulo na yun. Kapag wala sila, or kapag hinahanap sila, sasagutin nila kung bakit. So tatanungin kita ngayon, Oo. Ayan ang reporter. nasaan ang pangulo? Kanina nasa Malacanang siya. Kita mo? Kasi, di ba, ngayon ibinigay ng Development, DBCC, Development Budget Coordination Committee. Nasa Diba, yung palasyo kanilang kahapon to. Ano yung dapat na gawin doon sa excise tax sa petrolyo. So, yan yung meeting ng Uplift. Yung Diba Uplift binuo meeting, na Crisis nandun Management yung ating Committee Pangulo. ng, Siya yung nag-preside mismo. Malacanang. Pinapalabas nila, kasabwat yung mainstream media, yung ABS-CBN. Paano maging kasabwat yung ABS-CBN, GMA, na mga anti-Marcos yan? Ay, naku, mga taong ito. Malabo na maging kasabwat sa pag-cover up na alive and kicking yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba po? Ang daming meetings na inattenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung minimin ng 1PH. Kasama si Energy Secretary Garin, yung uplift meeting. Yan one day ago. Ano sabi dyan, mga kababayan? We need to continue to provide relief to our people and keep the economy running, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Reiterated Marcos as he presided over the Uplift Committee meeting today, kahapon po, to review DBCC recommendations on the excise tax on petroleum products and discuss measures to ensure oil supply stability, expand assistance to OFWs, and support the transport and food sectors amid rising oil prices. So, ano naman ito, mga kababayan, kahapon din ito. 20 hours ago kahapon, Look, President Marcos expressed appreciation to Mexican businessman, philanthropist Victor Gonzalez Herrera for donating devotional images of Our Lady of Guadalupe. Yan ito, dinonate. Ito PISAC meeting. Nag-preside din yung ating Pangulo 18 hours ago sa ikaapat na private Sector Advisory Council, Education and Jobs Sector Group meeting. Pinangunahan ng Pangulong Marcos ang pagtitiyak ng agarang suporta para sa mga umuwing OFW sa pamamagitan ng job matching, targeted upskilling at tulong sa pagninegosyo.
Walang tigil sa pagtrabaho yung ating Pangulo. O ito naman, kausap niya yung mga yung mga madre at yung papal nuncio ng Pilipinas. Yan President Marcos joined leaders of the Catholic Church and members of the diplomatic community at the reception commemorating the 75th anniversary of diplomatic relations between the Philippines and Holy See, reaffirming long-standing partnership rooted in faith, shared values, in cooperation for common good. Held at the Ayuntamiento de Manila Intramuros, the milestone celebration highlighted more than 7 decades of engagement since the formal establishment of ties on April 8 kahapon. 1951 ito, pero kahapon ginawa. Kaya 75th year anniversary, and underscored continued collaboration in promoting peace and social development. Ang daming kausap ng ating Pangulo. Nag-speech din yan. Yung ating Pangulo kahapon. Ito na yung ngayong araw, 84th anniversary araw ng Kagitingan. Yan yung ating Pangulo. Pakikipagkapwa, pagdadamayan at pagmamahalan sa bayan. Ito ang panawagan ng Pangulong Ferdinand Marcos sa bawat Pilipino sa ika-84 anniversary. Yan ang proof of life. Live siya, mga kababayan, sa lahat ng Ano pang gusto ninyo na proof? Yan. Yan yung ating Pangulo. Mahal na Pangulo, handa na po ang tanong pandangan upang libutin. Umakyat dyan yung ating Pangulo. Yan ang proof of life. Anong pang gusto ninyong ebidensya? Di ba, mga kababayan, napakakisig ng ating Pangulo. Mataba na yung ating Pangulo, naka-recover na. Ano pa duda ninyo? Inggit lang kayo. You see? Yan Ang taas niyan, inakyat ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang tagal niyan, mga kababayan, yung okasyon. Association Incorporated and Prisca Angela Maureen L. Yan, mga Antanes, bisita, ang daming a mga student witnesses. of Kupang Integrated School. Kasama si Larry Gadon, nandyan din. Liberation of the Philippines. Ayan yung foreigner na sinasabing parehas daw yung parehas yung, siyempre, alangan man nagpalit yung foreigner ng antipara. Paborito sigurong antipara niya yan, kaya yun pa rin. Pero yung ating Pangulo last year, hindi naka-antipara. Ngayon, may antipara na siya. Ito, magsasalita na yung ating Pangulo. Mataba na yung ating Pangulo. Naka-recover na kasi. Well, the guest of honor will now be introduced by Secretary Gilberto C. Chidoro Jr. Pakinggan natin of the yung Department of mensahe. National Defense. Mga kababayan, Ladies and iyakan gentlemen, kayo ngayon. the President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you to our Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. for his kind introduction. Please be seated. His Excellency Archbishop Charles John Brown and the distinguished excellencies of the Diplomatic Corps, Japanese Ambassador to Si the Larry Philippines, Gadon His nandyan. Excellency Mamaya, Endo Kazuya, in-interview ni Jason Tomas. U.S. Embassy Kasama Secretary of namin. Affairs, Robert Ewing, the honorable members of the cabinet who are here present, Province of Bataan Governor Jose Enrique Garcia III,
Bataan 2nd District Representative Albert Raymond Garcia, and the other members of the House of Representatives, Municipal Mayor of Pilar, Carlos Pizarro, and other municipal mayors of Bataan present here, National Historical Commission of the Philippines Chairperson. Tumaba na yung ating Pangulo, naka-recover na siya. Philippine Veterans Affairs Office Administrator Reynaldo Mapago, the Bishop of the Diocese of Balanga, Most Reverend Rufino Sescon Jr., the honored veterans of World War II, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. We gather here today to remember those who stood firm in the face of overwhelming adversity, as well as to reaffirm the values that they lived and that they died for, the values of courage, of dignity, and an unyielding love of country. The heroes of Bataan gave their all so that we and the generations that follow may inherit a nation that is free, sovereign, and worthy of their sacrifice. We also witnessed earlier the unveiling of the check marker for World War II to honor the Czech nationals who chose to stand with us in the defense of Bataan. Their story reminds us that the fight for freedom knows no borders, and that solidarity, even in the darkest of times, is a force that binds humanity together. 84 years ago, Filipino and Allied forces, outnumbered and outgunned, stood their ground. For months, they held the line with steady resolve and dauntless bravery, delaying the advance of an invading force at immense personal cost. And when the defenses finally fell, they faced one of the darkest chapters in our history, the Bataan Death March. Yet even in defeat, the spirit of the Filipinos did not break. Across our archipelago, resistance took many forms. Guerrillas fought in the mountains. Civilians risked their lives to shelter and sustain those who were in hiding. Even those without arms found way to serve the cause of freedom. This is the essence of our strength as a people. Not merely the ability to fight, but the will to endure. Not only to survive hardship, but to rise above it with dignity intact. The story of Bataan is a cornerstone of our national identity and a guiding light for the generations that follow. And in honoring our heroes who made all of these possible, we must ensure that they receive the care and support that they deserve. This is why we continue to work closely with the Philippine Veterans Affairs Office to establish veterans hospitals in the Visayas and in Mindanao, making healthcare more accessible to those who have long served our nation. We ensure the separation benefits for soldiers who suffer total permanent disability in the line of duty that are commensurate to their sacrifices. We provide available and efficient healthcare services for our veterans. We're having established the Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare, or VALOR Clinic. We have continuously implemented several programs. Last year, over 2,630 veterans and their dependents benefited from services under the Veterans Hospitalization and Medical Care Program. We have constructed veterans wards in select government hospitals. A monthly average of 146,896 pensioners have all received their benefits. In parallel, we have invested in the future of their families. 973 scholars have already received assistance for their education. And through Republic Act number 11958, disability pension rates have been increased, recognizing those who have borne the cost of service in their very bodies. As we honor the past, we are reminded that remembrance is a call to responsibility. The sacrifices of those who came before us demand vigilance, unity, and the continuing willpower to act in the present. Today's challenges may not mirror those of yesterday,
but they test us in much the same way. Among these is the enduring geopolitical tension that we are observing in the Middle East. While Sa speech niya, updated po, wala pa manggira kung ito po ay replay ng last year. Wala pang gira sa Middle East last year. So itong speech ng ating Pangulo, patunay na updated ito. Ngayon pa lang ito, kasi ang speech niya, na-mention niya mismo yung crisis sa Middle East, na yung gera nagsimula, kailan pa lang yon, mga kababayan, yung paglusob ng Amerika, 1 month pa lang, mga kababayan, 3 weeks nga. You see? Tapos sasabihin ng mga DDS, recycled yung speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang recycled po, yung kay Sara, yung pag-iikot niya sa mga graduation commencement exercises ng kinder, elementary at high school, pare-parehas yung mensahe niya. Recycle, copy-paste. Yung ating Pangulo, hindi recycled, hindi copy-paste. Updated siya. Yan o. Kaya pinost ko muna po. we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, you those see? who already have the least having been subjected the most to this scourge. In moments like these, the government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. Updated yung speech niya. Yet, governance is only a part of the equation. Nation building has always been a shared responsibility. But for this collective responsibility to succeed, it must be grounded in integrity, in courage, and in love for our country. Sa panahon ng matinding pagsubok, tulad ng nangyayari ngayon, kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Sa ganitong paraan, may papalalim natin ang ating tiwala sa pamahalaan, ang ating malasakit sa kapwa, at ang ating pagmahal sa ating bayan. Dahil kapag iniisip natin ang kapakanan ng iba, mas nagiging malinaw kung bakit kailangan tayong magtulungan at magkaisa. Sa simpleng pag-unawa at pagdamay, nakakatulong tayong mapagaang ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan. Ipinapaalala nila sa atin ang pag-uunlad ng bansa ay nakasalalay sa kung paano tayo nagsusubikap na humarap sa mga pagsubok at bumangon mula rito. Let me once again recognize our veterans who are with us today. For you are living witnesses to history. You are the embodiments of strength and enduring symbols of what it means to serve something greater than yourself. No tribute can ever equal the debt that we owe you. But let this gathering stand as a promise that your service will never be forgotten. Your stories will always be told, and your legacy will drive us forward. Together, we will build a bagong Pilipinas that is steadfast in purpose, united in vision, and worthy of the heroism that today we celebrate. Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga bayani. Ayan po. O yan o. 84th anniversary araw ng Kagitingan. O ito yung last year, 83rd anniversary araw ng Kagitingan. Parehas din yung antipara. Gusto nila bago na yung antipara ng foreigner po. Ito yung ating Pangulo. Walang antipara dito. Pero si Secretary the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, Gibo Teodoro pa rin yung Ferdinand R. Marcos Jr. 83rd siya, 83rd anniversary araw ng Kagitingan.
Kita ninyo ang crowd, Thank iba you, man. Defense Secretary Gilbert Teodoro, for your introduction. His Excellency Charles John Brown III, and the distinguished Ito yung members footage of the nung last year, diplomatic corps, mga please, bugok. please take your Walang antipara dyan, yung ating Pangulo. The Japanese Ambassador to the Philippines, His Excellency Endo Kazuya. We continue to believe Mas mataba in the dito yung courage ating of every Pangulo. single Filipino. Kasi Not only our servicemen, last year pa not to, only those hindi who pa fought as nagkasakit. irregulars, but also our civilians who made their own sacrifices. Di ba? Pati yung boses niya doon, mga kababayan, ang pagka-delivery ng speech, iba man ang pagka-deliver niya ng speech ngayon. Puro kasi kayo kasinungalingan, fake news. O ito yung interview ni Jason Tomas, kasama namin na vlogger. Kay nag-cover siya doon. Jason Tomas. Sabi niya dito, Larigadon, pinatunayan ang kalayaan ng kalusugan, ang kalagayan ng kalusugan ni PBBM. At ang ganda ng mensahe niya sa mga gumagawa at nagpapakalat ng fake news sa kalusugan ng ating Pangulong BBM. Pakinggan natin yung interview ni Jason Tomas. Personal ko siyang kilala kasi magkakasama kami. Dito tayo ngayon sa Mount. Pumunta na siya rito sa amin. At ano yung mga previous vlogger? Yung may sakit daw si BBM. Sinugod sa ospital. Sinugod sa... Nako, alam nyo, sobrang healthy ngayon ni Presidente Bongbong Marcos. Alam niyo yung inakyat niya na hagdan doon sa shrine ng Mount Samak, napakataas doon. Baliwala sa kanya, hindi siya hiningal, hindi man lang siya napagod, at tuloy-tuloy ang aming event dito sa Bataan. Kaya yung nagpapakalat ng fake news niya, malapit na kayo, malapit na. No? Papailan ng kaso po. Hindi natin Cyber libel. dahil na suusigin namin kayo dyan. Okay, Papa Sek, ano pang mensahe sa mga vloggers na yan? Meron tayong freedom of speech, pero may limitasyon yan. Kapag kayo ay naninira at nagkukos na ng confusion sa ating bansa at nagpapakalat kayo ng fake news, iba yan. May pananagutan kayo dyan, may kalalagyan kayo. Alright, Papa Sek, maraming salamat at magandang araw sa'yo. Di ba, mga kababayan? Napakalinaw. At in-interview din niya yung mga veterans na nandoon. Ayan o. Nay, naniniwala ba sa pinapakalat nilang fake news na may sakit si PBBM? Di ba? Kaya tatay, naniniwala mo ba kayo? Di ba nandyan? Nandyan po. Malakas na malakas ha. Ayan, narinig niya sila tatay. Makakisyo na siya. Oo, at saka mga DDS vlogger. Di ba? Malinaw. Siya si Jason Tomas. Dali. Bakit nakatago? Ayan si Jason Tomas. Nakasama ko siya dito sa pumunta siya dito, bumisita yung pag-cover namin sa pagbisita ni PBBM sa Albay. Ano kayo ngayon? Umanda kayo mga fake news peddlers. Papailan kayo ng kaso ng Presidential Communications Office ng NBI. Lahat na monitor na lahat, na document na lahat ninyong pinapakalat na fake news. Sumusobra kayo. This is now destabilization against the government of President Bongbong Marcos. Kasi ang gusto ninyo, iupo na si Sara in your dreams. Tama po mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga taga
Mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and other affected area. Painan po sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patient. Tingnan ninyo ito. Si Yulitan, cancer-free na siya mga kababayan. Ovarian cancer survivor siya. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Ito yung kanyang online selling. Every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kayong manood sa kanya at mag-order online. Sa mga mahilig naman po, magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan sa Isiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.